Isang magandang hapon po mga minamahal na kapatid sa Panginoon, CB Family. Welcome po sa ating sweet hour of prayer. Talagang excited tayo, lalo na ngayon po ay first Wednesday of this month of December. At kung mapapansin niyo po, ilang araw na lamang po mga kapatid, Pasko na. Kaya nawa ay magpapatuloy tayo sa Panginoon at patuloy natin siyang pasalamatan at bilang bahagi na rin ng ating pagsamba sa Kanya ay ang ating patuloy na pagdalo po ng ating gawain ng pananalangin. So bago po tayo umawit, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po nagpapasalamat kami sa oras na ito ni po binigay sa amin. Salamat po muli sa isang pagkakataon, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin na kami nga po ay makapanalangin ng sabay-sabay bilang isang pamilya, bilang bahagi po ng inyong pong gawain po sa CBF, Panginoon. Iyo pong pagpalain ang gawain ito, maging sa aming pag-aawitan, sa pangalan ni Jesus. Amen. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. That trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age, and age to age He stands, and time is in His hands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father and Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Your name above all names, your name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is our God. Your name above all names, in your name above all names, and you are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is
So mga kapatid, tayo po ay dumako po sa ating maikling devotion po sa mga oras pong ito. At ang nais ko pong ibahagi po sa inyo ay mula po sa aklat ng Colosas, chapter 4, verses 2 hanggang 4. Hayaan niyo po ang basahin po ang mga talatang ito. Maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang Kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag po ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan ay isang marangal at banal na gawain. Pero ang tanong po siguro mga kapatid, bakit marami sa mga Kristiyano ang hindi nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan? Kung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, at tayo po ay meron ng buhay na wala hanggan na sa atin na ito, ibig sabihin binigay na sa atin, ibig sabihin po, meron tayong dapat ibahagi po sa ibang tao. Merong mabuting balita, merong magandang balita na dapat nating ibahagi po sa kanila. At hindi po nila ito malalaman hanggat hindi po tayo nagbabahagi. Kailangan nating ipamalita ito sa ibang tao. So, ibig sabihin po, meron tayong kwento. Kung paano tayo binago ng Panginoon. At may mga tao po na dinala ng Diyos sa buhay natin upang sabihin sa kanila, upang ikwento sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Dapat nila itong marinig, ang kwento. Yung kwento natin patungkol sa Panginoon upang sila'y magpatuloy po sa kanilang buhay. At siguro nagkataon po na napag-usapan natin ang mga nagdaang buwan patungkol po sa evangelism and ministry, mission, So sa talata namang naka-assign sa akin ay patungkol uli sa ebanghelyo. At mayroon pong 3 tips na nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol po sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Number 1, kung ating balikan ang mga talata, ay sabi dito sa verse 2, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, unang bagay, pray for the right words to say at the right time. Manalangin para sa tamang salita na sasabihin sa tamang oras. Si Apostol Pablo po mga kapatid ay matapang sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Pero sa kanyang pangangaral, hindi po niya ito ginawa dahil magaling siya. Hindi ho ba? Hindi ho ito pagalingan mga kapatid. Alam niya na mas magiging effective ang sasabihin niya kapag siya ay puspos ng banal na espiritu. Amen? Dahil ang gawain po ito ay spiritual. Kaya kailangan natin ang kapuspusan ng banal na espiritu. Sa mga talata ating binasa kanina, hiniling ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa taga-Colosas na magpatuloy kayo sa pananalangin. Nung nagdaang buwan, 3 Sundays ago, yung ating speaker, Pastor Jess, nabanggit din niya, pray for your pastors. At nais ko rin po sabihin, hindi lamang kami, kundi ipanalangin natin ang bawat isa na sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon, naturuan tayo, i-guide tayo ng Panginoon kung ano yung mga dapat sabihin natin. Yes, may mga ginagamit po tayong visual. Nagkakaroon tayo ng mga trainings, at kung ano-ano mga visuals na ginagamit natin sa pag-evangelize. Gumagamit din ng pinag-aralan natin kung ano yung mga verses, talata na dapat nating sauluhin, kung ano yung mga dapat nating sabihin. Ngunit nais ko po sabihin mga kapatid, yes, tama po yun, nagtitraining tayo, nag-aaral tayo. Pero nasa banal na espiritu pa rin, siya pa rin yung mag-guide sa atin kung ano yung mga dapat nating sabihin. Kasi iba-iba po mga tao na kasalamuhan natin. Meron iba, may problema siya sa pera. So pag binanatan mo agad yun na kung ano, siyempre, hihiling ka na sa Panginoon kung ano yung tamang approach mo sa Kanya.
Iba, emotionally, siya pala ay depressed. So yun po yung ibig ko sabihin mga kapatid. Kaya kailangan nating ipanalangin sa Panginoon kung ano yung mga dapat nating sabihin. Hindi lang po yung kung anong training na ating na-atinan, banat agad, yun agad. Kailangan din natin tingnan yung tao na dinala sa atin ng Panginoon kung anong tamang approach sa Kanya. Ang sabi nga po sa aklat ng Proverbs, chapter 25, verse 11, kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilang. Wow. Hindi ho ba minsan sa family, sa mag-asawa, kahit saan, sa kaibigan. Minsan, yung sinasabi natin, wrong timing ka naman eh. Minsan, kahit maganda yung sinabi mo, kaya gusto mo siyang pagsabihan, kaya lang wrong timing, parang ganon. So, hindi maganda. Kaya kailangan yung angkop na salita. So, mga kapatid, let's pray. Pagpanalangin natin ang bawat isa. Lalo na ngayon, mahirap ang evangelize, but we have gadgets, technology, pwede nating magamit. At ipanalangin natin sa Panginoon kung paano natin ito magamit pagdating po sa Ebanghelyo o sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Number 2 po mga kapatid, kailangan ituon natin yung value doon sa ibinabahagi natin. Ibig sabihin, sino ba yung ibinabahagi natin? Di ba si Kristo? Doon natin ituon. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, meron tayong ability para buksan ang ilaw upang maliwanagan yung mga taong nasa kadiliman. Matthew 5:16, alam natin yan. Let your light shine before others, that they may see your good deeds or your good works and glorify your Father in heaven. Si Jesus po ang ilaw ng sanlibutan. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag sa ating buhay. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, ang presensya ni Kristo ay nagliliwanag sa iyong buhay. Kapatid, kamusta pong ilaw mo? Aandap-andap na ba? Sana tuloy-tuloy. Dahil si Kristo po ay nasa ating buhay. So ang liwanag na nasa atin po ay dapat ding magliwanag sa iba. So mag-focus tayo doon sa value na ibabahagi natin. Ano bang halaga nito? Gaano ba ito kahalaga? Yes, napakahalaga po mga kapatid. Itong ibabahagi natin. Huwag po natin itong baliwalain. Hindi ho ba? Kaya naging Kristiyano, mayroong nagbahagi sa atin. Ako po, nagpapasalamat ako sa mga ang daming taong ginamit ang Diyos bago ko siya makilala. Kaya salamat sa mga taong ginamit ng Diyos. At yun po dahil ba't nakilala ko ang Panginoon. So hindi po buhay natin ang ibabahagi natin, kundi si Kristo. Gayunpaman, dapat ingatan din po natin ang ating patutuo. Sikapin natin na makita nila si Kristo sa ating buhay. So sa bahagi ito, dapat mag-focus tayo sa persona ng ating Panginoong Kristo. Na siya po ibabahagi natin sa kanila. May misyon po tayo mga kapatid. Huwag po nating itago yung ilaw natin. Tulad ng ilaw na sa aking harapan. Kapag yan ay nakatago, ay madilim ho ang mukha ko dito. Nilalagay tayo sa dapat tayo ay, ang ilaw ay nilalagay sa isang lugar na mataas para maliwanagan ang lahat. So tayo ganun din po. Dapat lagi yung liwanag natin ay dapat laging kumbaga, naliliwanagan yung iba. Lagi nakikita ng mga tao. Number 3 po mga kapatid. Remember that you are not alone. Lalahanin mo mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Sa Mateo 28:19-20. Di ba may pangako siya doon? Ang sabi doon, and lo, I will be with you always. At yung pangakong yun na I will be with you always ay para sa mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ang context, kapag nangangaral ka, hindi ka dapat matakot. Yes, sa una, kinakabahan ka, natatakot ka, nahihiya ka. Pero, nandyan ang pangako ng Panginoon na I will be with you always to the ends, to the uttermost part of the earth. Hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin, ang mag-guide sa atin,
ang magbubukas sa kanilang puso upang pakinggan nila ang mabuting balita ng kaligtasan. It is not our responsibility to open their hearts. It is God's responsibility to open their hearts and mind para makinig sila at makilala nila ang Panginoon. Our responsibility is to share the gospel. Amen? Kasi po, mga kapatid, kapag lagi nating, kumbaga, when we make ourselves available always to God, always available to God, to share His words, in His timing at saka in His location, mga kapatid, we can be confident that our words will be a blessing. Not a source of groaning for the person who needs a relationship with Jesus. So mga kapatid, isang hamon po ito sa ating lahat. Sabi nga sa Isaiah chapter 52 verse 7, how beautiful on the mountains are the feet of those who brings good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Amen? Yes. Kumbaga sa literal, ang pinakamagandang pa, hindi yung may mga cutics kung ano-ano pa kundi yung mga nagbabagay ng salita ng Diyos. Pero ibig sabihin, maganda po ang gamitin ng ating mga paa, ang lumakad tayo upang ipangaral po ang salita ng Panginoon. So, sabi niya, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us, sabi ni Paul, that God may open to us a door for the word. Yes. To declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison. Ito ang dahilan kung bakit ako nakulong na bilanggo, that I may make it clear, which is how I ought to speak. In-encourage ni Paul ang iglesia sa Colossus to pray diligently and with a grateful heart. Continually realigning with Christ is what it takes to be steadfast and faithful. We cannot do better by simply trying harder. We need constant connection with Jesus to live out the gospel. Amen? Subukan niyo mahina ang inyong internet. Ang hirap. Ang hirap makikonnect sa iba. Ang hirap makipag-communicate. Kaya, sinabihan ni Pablo na ipanalangin ninyo kami na magkaroon kami ng opportunity na ibahagi ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. So Paul reminds us that if we have a gracious heart connected to God and are willing to be led by the Spirit, we'll always know just what to say. Amen? Huwag tayong humayo ng masyadong believe sa sarili. Hindi po pagalingan, mga kapatid. Hindi po ito patagalan na Kristiyano. We need the guidance of the Holy Spirit. And as we close, kailan yung huling nananalangin ka na, Lord, buksan niyo po ang aking bibig. Bigyan niyo po ako ng mga salita, tamang salita na dapat kong sabihin dahil mag-evangelize ako. Kailan po? So let's pray. Nabigyan tayo ng Panginoon ng opportunity. Our loved ones, ang unang mission natin ng mga kamag-anak, mahal natin sa buhay. So mga kapatid, let's spend enough time, quality time in prayer. So tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Kaya ngayong hapon po, samahan niyo po ako na i-declare ang pangalan ng Panginoon, ang kadakilaan niya sa pamamagitan ng awit na ito. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in the darkness. You're the peace to the restless. You're the hope to the hopeless.
is no one like our God. Greater things, oh, greater things have yet to come, and greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things still to be done here. There is no one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things still to be done here. There is no one like our God. There is no one like our God. Maraming salamat po mga kapatid. At ngayon po tayo po ngayon ay dumako po sa ating prayer time. So, naandyan po sa ating screen, sa ating CBF Bulletin, sa ating CBF Prayer Net. So, naandyan po yung mga prayer items natin. So, ngayon po, pagkatapos kong mag-closing prayer dito, kayo naman po ay naandyan po sa inyo yung mga tahanan. So, i-gather niyo po yung, yung pamilya niyo. I-gather niyo po lahat. Sama-sama kayo. Pwede niyo pong gawin, bago kayo manalangin, ay magkaroon muna kayo ng sharing time, ng Thanksgiving time. Share, tapos hingin ang prayer request ng bawat isa. At pagkatapos po ay ipanalangin po natin ang mga nasa prayer list. At kung may alam kayong mga kapatiran na may karamdaman, ipanalangin nyo rin po. Siyempre, kailangan natin ang panalangin. So mga kapatid, ipanalangin din po natin ang ating 60th anniversary na gaganapin po sa place po ni na Brother Jojo po, papuntang Barangay San Juan, dyan lang sa Wawa, papuntang Tikiw. Pagkaliwa nyo po doon, may paradahan ng tricycle. Kasunod noon, bago mag-elementary school, mayroong dalawang malaking gate. Yun na po yun. So, alas 9 po ng umaga, ipanalangin po natin ang ating selebrasyon bilang pasasalamat sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito na ipinibigay sa amin. Salamat po sa pagkakataon na makapagbulay-bulay muli niyo po salita at makapanalangin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang amin pong prayer time sa kanya-kanyang tahanan sa amin po ng mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
for our Community of Biblical Faith announcement. All our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.